kung paano natin matutularan si Jesus at Felipe. Nakakatuwa yung huli natin nakausap, no? Talagang interesado, willing magpabalik ulit. Nakakatuwa talaga ate kapag may mga ganyan na gusto mong pabalik ulit. Siya nga pala ate yung ilang detalye tungkol sa napag-usapan ng kanya. Isulat ko na rin pala. Ito nga. Salamat ka, maasahang partner ka talaga. Ito kayang sulit na bahay. Sino kayang makakausap natin? Napansin ko nga ate na may maliit na chance ng bata tapos may mga laruan din. Sigurado, pamilyado to. Sakto, ikaw na yung makikipag-usap. Kaya ate ako naman. Tao po. Ano yan? Hi, kamusta? Kanina bago kami magpunta dito, talagang naririnda namin yung masarap na tawanan yung mga nanay. Kahit ang close na close kayo, no? Naalala ko, parang ganyan din kasi kami ng anak ko. Siya nga pala ako si Katie, kasama ko si Ate Sarge. Tapos ito naman yung anak ko na si Phoebe. Hello po. Napansin niyo pala, ako naman si Mayma, kasama ko yung anak ng si Cricket. Hello po. Natutuwa kami, Mayma at Katie, na makilala kayo ngayon. Kamusta naman ang family mo, Mayma? Okay naman kami. Lagi namin sinisigurado mag-asawa na meron kami quality time. Lagi din namin chinecheck yung kinakain tsaka yung mga pinapanood ng mga anak namin para manatili silang healthy. Kita naman sa anak ko, di ba? Nakakatuwa naman. Very hands-on lang pa talaga. Opo, may na kasi kung magiging problema po namin yung pagpapalaki sa mga anak namin. Lalo at magkaiba kami ng paniniwala ni Mr. Diyan talaga babangon yung mga di pagkakaunawaan. Oo, totoo yun, Mayma. Pero pag nakakarat ka sa mga challenges na katulad ng ganyan, ano yung ginagawa mo? Nakatulong po sa akin yung kapakumbabaan para manatiling mapayapa yung pagsasama namin mag-asawa. Alam mo, napakagandang katangian yan. Kaya hindi lang madaling pakita yan. Sa ngayon, hindi naman ako dyan. Pero alam mo, Mayma, meron akong naalala, meron akong nabasa isang aklat, doon binanggit yung dalawang katangian na kung pwedeng gawin ng mag-asawa para maging masaya yung pagsasama nila. At research, pwede kong pakisunod pakimasa. Gayunman, mahalin ng bawat isa sa inyo ang kanyang asawang babae, gaya ng sarili niya. Ang asawang babae naman ay dapat magkaroon ng matinding paggalang sa kanyang asawang lalaki. Salamat, ate. Napansin mo, may mga katangian na gaya ng pag-ibig at matinding paghanap. Oo, tama naman yung nabasa niyo. Yan naman talaga yung dapat ipakita ng dalawang mag-asawa, di ba? Ang ayaw kami dyan. Totoo yan. Kapag bumangon yung mga problema at nagkaroon ng mga challenges at kinapit nila itong mga payo na ito, ano kaya yung posibleng resulta? Siyempre, mas madaling maaayos yung problema. Tsaka mas madaling ipakita yung kapakumbabaan. Yan, totoo yan ay alam mo, maiilan lang yan sa mga tip na binanggit ng Biblia para magkaroon tayo ng masayang pamilya at saka yung mag-asawa mismo magiging masayang pamilya nila. Nakakatuwang malaman. Sa Bible yung pala nabasa yun. Nakakatuwang malaman na may pinalagay pala yung Bible pagdating sa pamilya at pag-aasawa. Ano nga pala ulit yung text yun para maalala ko? Sa Efeso 5:33. Tama. Alam mo, marami pang sinasabi ang Bible may ugnayan sa pamilya. Halimbawa, tinutulungan din tayo nito kung paano tayo makapagpapalaki ng responsable ng mga anak. At yun yung gusto kong sagutin sa'yo next time. Babalik ako dito, pero isasama ko din yung mister ko Sana magkaroon din ng chance na makilala namin yung mister mo. Alam mo, excited ako masagot yung tanong na yan. Oo nga. Sana makasama natin yung Mr. ko. Sige, next week hindi namin kayo. Sige, kasama yung pagbabalik namin. Maraming salamat, Mayma. Ken.